Hello again, welcome to my channel, Share Your Story. Kamusta naman po kayo, aking anyway, dito sa aking channel, Share Your Story, Ronnie Harobel, or again, Pastor Ronnie Harobel. Anyway, andito yung ating pinag-uusapan patungkol po sa um, pag-announce ng pag-declare ng ceasefire ni President o US President Trump at nagrihan naman po ng Israel, but ang Iran ay ayaw talagang mag-ceasefire, talagang lalaban na ito. So abang-abangan natin ito, at wag nating ipikit ang ating mga mata. At although yes, kahit sino nga naman, matatakot ka talaga sa mga sitwasyon na ito. Dahil siyempre po sa nuclear, ito po kasi ang gustong wasakin ng Israel, yung nuclear ng Iran. At alam nyo kasi may mga malalim na talagang hudyata ng dalawang bansang ito. At we know, ang Iran po ay taga-suporta po talaga sila ng terrorist. Kahit dito po sa Pilipinas, klaro po yun. Klaro po talaga yun. Kaya abangan po natin ang mga sitwasyong ito. At alam nyo sa to, hindi naman talaga nakakatuwa ang ganitong pangyayari. Kasi marami pong nadadamay. Although may purpose naman po ang Israel, at ganun po ang kaya po ay umaksyon po ang US. So ang Iran naman ay parang naging unfair po sa kanila. Kaya siyempre it's natural na naman po na magdidepensa po sila sa kanilang mga sariling bansa. Pero siyempre tayo po yan kasama po sa mga sitwasyong ito. At ano na po yun, it is very clear na po ito sa atin at talagang kasama po tayo sa mga problema. Kasi digmaan ito na hindi pa naman na talagang sinasabi po natin Third World War III, kundi rumors pa lang naman ito. Kaya ang Bible po sabi sa Matthew 24, marinig natin yung mga rumors of wars, nations against nations, kingdoms against kingdoms. So ito na po yon. And ito po yung sasabing na it's the beginning of sorrow. At siyempre pag mayroon pong gira, magkakaroon po talaga ng gutom, pestilence, famines. So prophetic po kasi yun eh. Pero ang tanong ba yung itong pangyari sa gitna ng Israel at Iran ay mayroon po pong prophetic din pa? Yes po. So bago pong lahat yan ay sige pa, pakita ko na lang ito yung kay paano po, di ba? Alright. So ito po hindi po nag-agree ang Iran, ang leader ng Iran na wala po talagang mangyari na ceasefire. Although nababalitaan po natin sa mga media, kaya kasi ang pinapakinggan lang po nila kasi ang US President Trump lang eh. So hindi nila nakuha yung side dito ng leader ng Iran. Kaya medyo kaya po ito po yung kasagutan ng Iran na walang mangyayari po na ceasefire. Dahil po sa nangyari lang yon doon sa Qatar. Okay? So sa Qatar po nangyari. هذه صواريخ الله يكفي من الشر. احنا عند الابراج، شوف الابراج الحين الساعه تقريبا 4 3 دقائق الفجر من يوم الاثنين. الله يكفي من الشر هاي كلش. اي والله يمه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف اول شنو؟ ما ينظر مفجرينهم، هذول الدخان مفجرينهم الاعتراض.
الحاشو الحاشو الحاشو. Kasi yung nuclear hindi po اوه الحمد لله الحمد لله. talaga doon, kundi yung maghihirap ka po talaga. Maghihirap ka po talaga. So, yun po ang sasabi pong pangyari. Oh, next natin sigurong video ay ating pag-usapan po about nuclear. Hindi naman po ako scientist, pero mas maiging mayroon po tayong alam kung ano pong nangyari at let us be connect sa biblical po, no? According to the Bible. Sabi po kasi sa Bible na darating panahon na hanapin ng taong kamatayan pero hindi nila mahanap dahil po sa grabing nuclear na mangyayari. Anyway, ito po. At balik po tayo dito sa ceasefire na sinabi po ni US President Trump. Sabi niya po si President Trump ay nag-anunsyo po ng ceasefire, okay, between Iran and Israel. Pero sabi nga ang sagot ng Iran, Iran says that never happened. So walang nangyari ceasefire, walang formal, wala pong basta sulat o kasunduan o meetings, kundi ito'y inanunsyo lamang po on Facebook or hindi ko alam kung sa Facebook po talaga yon o sa post ni President Trump, US President Trump. So wala po, kaya po nga walang formal. Kaya po nga sabi ng Iran ay never happen. So actually alam ko naman po na halos po tayo ay nalulungkot at natatakot sa pangyari. Wala po, actually kahit po ako, at lahat po tayo nandiyan na po sa punto. Pero alam nyo kasi mayroon pong lalim ito if i-studyhan po natin ang Ezekiel, Book of Ezekiel po ay according to chapter 38, kung babasahin natin yung chapter yan hanggang chapter 39, ay malaki po pala malaki po ang bahagi ng Iran na wawasakin o i-destroy ang Israel. Kasi darating panahon talaga na ito pong mangyari sa Israel. Kasi it is prophetic. Ngunit ililigtas po sila ng Panginoon. Kasi ang Iran po kasi he is the in the Old Testament is yan po ay Persia, under sa kingship ni King Cyrus. At alam nyo kasi ang Persia at ang Israel ay magkaibigan po talaga ito. At ang Persia ay sila po ang tumulong na para itayo ulit ang temple sa pamagitan po ni Nehemiah at ni Zerubbabel po para mapatayo ang temple na ito. Kaya malaking bahagi po ang tulong ng Persia, which is Iran sa ngayon, na para itayo yung second temple na na-destroy noon sa panahon ng pagkabihag nila after ni King Solomon. So ito po yung restoration na ang pag-restore po, at kaya ito po yung mga bagay na prophetic po talaga. At kung titingnan natin yung Book of Daniel chapter 9 ay napakaganda pong pag-aralan yan, natawag po nating 70 weeks. So anyway, huwag na po natin yung topic, although ang ating pong pinag-usapan ngayon ay wala pong mangyaring ceasefire po talaga sa Iran at saka sa Israel. So sana naman wag pong magkaroon ng third world war kasi kung alam niyo lang po kasi ang katotohanan pagdating po sa biblical, 1/3 po talaga sa buong mundo ay maraming mamamatay dahil po sa nuclear. So next time pag-usapan natin yung nuclear. Okay? So ibig sabihin wala pong ceasefire ang nangyari. Ito po ang katotohanan. Although marami po tayong nababasa mula sa media, sa Facebook, sa balita, mayroong ceasefire nangyari. Wala pong nangyaring ceasefire. So ano pa 'yon? Delikado po 'yon. Baka yung parang yung akala mo ay okay na yung kalaban mo, yun pala ay atakihin ka ng patalikod. Okay? So wala pong ceasefire nangyari.
Sa kanila ito na po yung mga bagay na ito na po yung sinabi po, no, ng Iran. Okay? Walang ceasefire. Never happened. Okay? Again, this is your story, Ronnie Harbel. Na kung hindi pa kayo subscribe, paki-subscribe po sa aking channel and paki-like, and then don't forget to comment in the comment section kung ano pong inyong pananaw din po sa pangyayari sa panahon ito. Maraming salamat sa buong suporta po, and may the Lord bless you all in the name of Jesus Christ. God will protect us in Jesus Christ's name. Amen. Bye-bye. See you in the next video. Praise the Lord.